Ang Diyos ay hindi napapagod na bumalik sa atin. Huwag din tayong mapagod na bumalik sa Kanya. At kung sa paglalakbay ng buhay ay naramdaman nating tayo ay walang huli, walang saysay, o walang pag-asa, balikan mo ang tinig ng Diyos. Nariyan lang siya, naghihintay sa dalampasigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos ito muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Nathanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal na Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay return. Mga kapatid, sa araw na ito, ngayong Biyernes sa oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, tayo ay inaanyayahang pagnilayan ang Ebanghelyo mula kay San Juan. Isa ito sa mga huling tagpo ng muling nabuhay na Kristo kasama ang kanyang mga alagad. Isang simpleng kwento sa tabi ng lawa, ngunit puno ng lalim at pag-ibig. At ang salitang nais kong iwan sa inyo ngayong araw ay pagbabalik, return. Ang Ebanghelyo ay nagsimula sa ganitong larawan. Si Pedro at ang ilan sa mga alagad ay bumalik sa pangingisda. Para bang binalikan nila ang dati nilang buhay. Buhay bago nila nakilala si Jesus. Marahil dala ng kalituhan, ng pangungulila o ng pagkabigong tinanggap nila noong ipinako si Jesus sa krus. Naisip nilang bumalik sa pamilyar. Ngunit kahit buong gabi silang nangisda, wala silang nahuli. Bakit? Sapagkat ang tunay na kaganapan ng buhay nila ay hindi na sa pangingisda, kundi sa pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ba't ganyan din ang nangyayari sa atin kapag tayo ay napagod, nasaktan, o nawalan ng direksyon? Bumabalik tayo sa dati, sa mga lumang bisyo
mga gawi, at kasalanan. Ngunit tulad ng mga alagad, nauuwi ito sa pagkabigo. Walang huli, walang bunga, walang saysay. Sa madaling araw habang sila ay nagpapahinga sa kawalang nahuli, may isang lalaki sa dalampasigan. Hindi nila alam na si Jesus na pala iyon. Tinawag niya sila, "Mga anak, meron ba kayong huli?" At nang wala silang maipakita, tinuruan niya silang ihulog ang lambat sa kanan ng bangka. At agad silang nakahuli ng napakaraming isda. Ito ang Diyos na bumabalik sa atin. Kahit tayo ang unang lumayo, siya ang unang nagpapakita. Siya ang unang tumatawag. Siya ang unang nagpaparamdam ng awa. At tulad ng mga alagad, minsan, hindi rin natin agad siya nakikilala. Pero sa bunga ng kanyang salita, sa himalang dumadaloy sa simpleng pagsunod, unti-unti tayong nagkakaroon ng kaliwanagan. Ang Panginoon iyon. Nang marinig ni Juan na iyon ang Panginoon, agad tumalon si Pedro sa tubig. Hindi na siya makapaghintay, tumakbo siyang papunta kay Jesus. Ito ang pagbalik ng puso na muling nag-alab, isang pusong minsang tumanggi, ngunit ngayon handang magmahal muli. Ito ang magandang balita ng Pasko ng pagkabuhay. Lagi tayong may puwang na bumalik sa Diyos. Kahit ilang ulit tayong lumayo, kahit ilang beses tayong bumagsak, ang Diyos ay palaging naghihintay sa dalampasigan ng ating puso. At nang sila ay makalapit sa dalampasigan, may nakita silang uling, isda at tinapay. Si Jesus na mismo ang naghanda ng almusal para sa kanila. Isang paalala ito ng huling hapunan. Ngunit ngayon ay may bagong diwa, hindi ng pagtataksil, kundi ng pagbabalik loob, pagkakaisa at kapayapaan. Ang Panginoon ay hindi lamang bumabalik upang magturo, bumabalik siya upang makisalo. Ipinapakita niya na sa bawat pagbalik natin sa Kanya, may bangkete ng biyaya na naghihintay. Mga kapatid, ngayong Biyernes sa loob ng Pasko, inaanyayahan tayong bumalik. Bumalik sa panalangin, bumalik sa Eucharistia, bumalik sa kapatawaran, bumalik sa misyon ng pagmamahal. Ang Diyos ay hindi napapagod na bumalik sa atin. Huwag din tayong mapagod na bumalik sa Kanya. At kung sa paglalakbay ng buhay ay naramdaman nating tayo ay walang nahuli, walang saysay o walang pag-asa, balikan natin ang tinig ng Diyos. Nandyan lang siya, naghihintay sa dalampasigan. Ang tunay na tagumpay ng Pasko ng pagkabuhay ay hindi lamang ang pagkabuhay ni Jesus, kundi ang pagbabagong buhay ng puso natin na bumabalik sa Kanya. At sa bawat pagbalik natin, may bagong simula, may bagong pananampalataya, may bagong misyon. At higit sa lahat, may Diyos na muling nagsasabing, "Hali kayo, mag-almusal tayo. Ako ito, huwag na kayong lumayo pa." Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat sapagkat sa kabila ng lahat, hindi nagmamaliw ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat sapagkat iyong ipinadala ang aming Panginoong Jesus na iyong anak upang ipadama sa amin ang iyong wagas at dalisay na pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe
nagaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.